Hi, I'm Rika May Tanad. So this is my part for our reporting. So let's start with um, develop a code of ethics. So develop a code of ethics that outlines the principle and values that guide ethical decision making in your organization. So ito yung set of principle na nagka-guide sa mga people sa paggawa ng kanilang nagiging desisyon. So, mga batayan sa pagkakaroon ng mabuting gawi na makakatulong para maging maayos yung outcome na magiging desisyon ng isang tao. So, ito rin po yung mga standards na dapat sundin sa kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin pagdating sa pagdedesisyon. So, provide training, or in other words, provide training is the process of learning the skills that you need for a particular job or activity. So, dito raw sa provide training is natututo ka at nagkakaroon ka ng kaalaman, halimbawa na lang sa trabaho or sa mga activity nyo sa school, sa barangay nyo. So, halimbawa sa work mo, first day mo sa work mo, 'di ba kapag first day mo, andiyan pa yung kakabahan ka, hindi mo alam yung mga kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. So, hindi ka pa sanay. So, para matuto ka kaagad sa work mo na yon is dapat may magga-guide sa'yo. So, kapag may nag-guide sa'yo, natututo ka, unti-unti ka nagiging nahahasa ka sa ginagawa mo or sa trabaho mo na yon. So, ayun, yung magiging outcome nun kapag naayos mo, malinis yung pagtatrabaho mo is magkakaroon ka ng maayos na trabaho. So, pwede rin maging impact yun sa iba mong ka-workmates kapag nakikita kanila na maayos yung ginagawa mong trabaho na ay maayos siya magtrabaho, dapat gayahin ko siya. So, ayun. Next is foster a culture of openness. The staffs will be comfortable sa pag-express ng mga paraan on how to maintain a good environment in an organization. Meron silang pagkakaisa para masolusyonan nila ang mga problema na nag-e-exist doon sa kanilang organization. At lahat sila ay kumikilos para maiwasan yung conflict na mayroon. So, halimbawa na lang sa lugar nyo, nagkaroon ng pagkasira ng kalsada. So, yung mga namumuno doon sa lugar nyo na yon is magkakaroon sila ng pagpupulong kung paano nila susolusyonan yung nasirang kalsada na yon. So, nagkakaroon sila ng pagkakaisa at pagtutulong-tulong para masolusyonan at maayos yung naging problema. Promote reflection. Halimbawa na lang is nagkaroon kayo ng activity, let's say sa PE subject nyo, pinasayaw kayo ni teacher, so magkakaroon kayo ng meeting about sa gagawin nyo na yon, na performance nyo. So, ang bawat isa sa inyo, mag-share kayo ng idea kung paano nyo mas mapapaganda at mabubuo yung performance na gagawin nyo, kung paano maayos sa magiging flow ng performance nyo. At isa sa inyo is, ang bawat isa sa inyo is magbibigay ng idea para mas mapaganda yung performance na gagawin nyo. Halimbawa na lang is, yung isa nyong kagrupo is gusto niya, nagbigay siya ng idea na ay dapat lahat tayo all white. Yung isa naman, dapat lahat tayo naka white rubber shoes, yung ganon. So, nagkakaroon kayo ng reflect na idea sa bawat isa. Ganon. Next is involve families. So, pakikilahok ng pamilya ang tinutukoy dito bilang anumang suportadong modelo ng mga magulang na nakatuon sa akademiko, panlipunan, emosyonal at pisikal na pag-unlad at pagpapalakas ng isang bata. So, talaga namang is mayroong malaking gampanin ang pamilya sa pag-ayos ng pag-unlad ng isang bata dahil sila ang nagsisilbing gabay sa bata upang maging maayos ang pag-unlad o ang paglaki ng isang bata, which is totoo naman talaga. So,
lahat naman tayo is dumating sa pagkabata, ay ang pinaka nag-guide sa atin is yung ating mga magulang, si ate, si kuya, si mama, at si papa. So, sila yung naging way kung ano yung nagiging katayuan natin ngayon. Kung ano tayo sa kinikilos natin ngayon. Kasi sila yung may alam na kung tama or mali na ba yung ginagawa natin. So, apakalaki ng impact ng pamilya sa ating buhay. Next is seek guidance. Ito yung mga professional organization. So, nandyan sila para i-guide at tulungan yung mga small groups with the same agenda. Kaya kapag meron ng mga challenges, conflicts na nangyayari na kailangan na talagang bigyan ng doubling action, itong mga professional organization yung pinakatutulong doon sa small group na yon. So, syempre, hindi naman basta-basta pag nanghingi sila is masusolusyonan agad. May mga kailangan din requirements na dapat i-comply doon sa organization na yon, to ensure na for further analyzing at para mas maging effective yung action na kanilang gagawin. So, ayun yung seek guidance. And that's all, guys. Thank you.